Bigla na lang niya ako tinitigan ng ganito dahil ayaw siyang pahiramin ng kapatid niya. Diyos ko day, patago niya palang hinihila yung maliit na buntot ni Bukoy-koy. Ngayon nga, kakagising ko lang nito at ang unang bumungad sa akin ay yung message ng for parent ni Coco. Bago ko sabihin kay Burikok, sinilip ko muna siya sa CCTV. Kakatapos lang pala nila maglaro at hawak-hawak pa niya si Coco. Tuwing umaga kasi naglalaro sila at pagkatapos naman nun tsaka kami maglilinis. Lumabas na ako nito para sabihin kay Burikok na papunta na ang for parent ni Coco. Maya-maya nga dumating na nga ang for parent ni Coco at tuwan-tuwa sila. Ngayon pala sila nagkita na dalawa pero mukhang gusto na agad siya ni Coco. Naka-ready na nga daw yung gamit ni Coco sa bahay at talagang pinaghandaan ng for parent niya. Meron na siyang isang dog at pinakita niya nga sa amin. Kaso Diyos ko day, ayaw papasukin ni Kiray. Inaaway ni Kiray dahil nga siguro hindi niya kilala. Sabi ko nga baka gusto din niya na naka-ponytail siya kagaya ni Kimchi. Kimchi nga ang pangalan niya at ang bago niya magiging kapatid si Coco. Syempre hindi pwede mawala etong beef liver dahil dyan napakalakas nila kumain. Lalo-lalo na etong shampoo nila na anti-tick and flea para nga hindi sila kapitan ng garapata. Nakita nga ni Bukoy-koy na medyo nalungkot si Burikok. Kaya naman habang naglalambing siya kay Burikok meron na palang humihila lang maliit na buntot niya. Noong una nga hindi namin namamalayan pero habang tumatagal lumalakas na ang paghila niya. Nahihirapan yata siya hanapin kung nasaan ang buntot ni Bukoy-koy. Diyan nga hindi pa siya napapansin ni Bukoy-koy. Kaya naman talagang hindi niya tinitigilan hanggat hindi niya nahanap ang buntot ni Bukoy-koy. Pero habang tumatagal nga papalakas na ng papalakas ang paghila niya. Biglang nakita ni Bukoy-koy at talagang nagulat siya. Hindi na nga niya inulit dahil nga napagalitan na siya ng tito Bukoy-koy niya. Kaya naman ang ginawa niya pumunta na lang siya kay Sianil at doon na lang uminom ng gatas. Si Bukoy-koy nga meron din kakarampot na buntot katulad din nila. Kaya naman siguro hinanap niya kung nasaan nakalagay. Ibinigay ko to stop toy para nga hindi na nila guluhin si Bukoy-koy. Diyos ko dahil lahat na makita nila iwinawasiwas nila. 2 months old na sila ngayon pero mas malaki na sila kaysa sa mga anak ni Kikay. Dahil mas malaki nga ang mga English Bulldog kaysa mga French Bulldog. Hinayaan muna namin sila maglaro dyan dahil nga ipapakitaan kami ni Bukoy-koy ng mga tricks daw niya. Eto nga binibigay namin sa kanila yung freeze-dried treats ng Doozy. Yan nga pure meat kaya naman talagang paboritong-paborito nila yan. Hindi makapag-focus si Bukoy-koy dahil nga meron na namang humihila ng buntot niya. May konting buntot si Bukoy-koy katulad din nila pero hindi niya mahanap. Eto nga isa hinawakan na ang kamay ni Burikok dahil nga hindi siya binibigyan. Mainit na tuloy ang ulo ni Bukoy-koy sa kanila. Kabila. Kabila. Very good yan. Diba ngayon lang nakapag-focus si Bukoy-koy sa talent niya. Yan. Nakapag-focus na siya sa talent niya dahil nga wala na ang mga little balyena. Yung pala nandito na ang mga little balyena. Yan nga ang swing pinagamitan din nila Kiray dati. Kasyang-kasya pa silang dalawa ni Kimpoy at Kiray. Kaya naman etong swing ipapamana pa nila sa mga little balyena. Ibinigay ko yung stop toy nila para nga magtagal sila dyan sa swing. Kaso nga lang nag-aagawan sila magkapatid. Gustong kunin ni Big Big pero ayaw ipahiram ng kapatid niya. Eto ang kasama ni Big Big kapatid niyang lalaki. At meron nga ako nabasa sa comment section na talagang bagay na bagay ipangalan sa kanya. Kaya naman simula ngayon ang ipapangalan natin sa kanya ay si Moy Moy. Yung inilapag na stop toy tinulak ni Big Big si Moy Moy. Ayaw na ipahiram ni Moy Moy kaya naman ang ginawa ni Big Big nagtampo. Tumalikod siya dyan at ayaw na magpa-video. Diyos ko dahil hindi ko alam na marunong pala magtampo ang mga little balyena. Sinubukan niyang kunin kay Moy Moy pero hindi niya talaga nakuha. Sa magkakapatid nga etong si Moy Moy talaga ang pinakamakulit. Kaya naman nung hindi na makapaglaro si Big Big ganito na ang titig sa akin. Para ba sinasabi niya na makuha ako sa tingin?